Good day mga ka-farmlat. Kayo po ba ay naghahanap ng property na small cut? And then at the same time ay friendly price? So watch nyo tong video na to. I'm sure isa sa mga viewers po natin magkakagusto rito sa property na to. So hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Mamaya i-explain ko naman po lahat sa inyo yung details about dito sa 1 hectare na nakalocate po dito sa Lopez, Quezon. Ayan, so papasukin natin agad-agad si property. Hindi na tayo makapag-intay. So very excited na po si Olive. So tara, let's go. Pasok tayo dito sa may pinaka right of way. Pasok po tayo sa may pinaka right of way, ano. Pero explain ko muna po about dito sa road nung property na bibisitahin po natin, ano. So tayo po ay hindi along Barangay Road, pero meron po tayong 1 minute na lakad. Ibig sabihin po meron po tayong right of way na papasukin kung saan dito tayo papasok. Medyo madamo lang po, ano. Pero explain ko muna po sa inyo yung aming pinanggalingan from National Road. So tayo po ay nasa 4 kilometers from National Road. Pero good thing po, yung 4 kilometers po na yun ay may cemented road na po, ano. So I think mga nasa 3 kilometers po yung cemented road, and then the rest, yung 1 kilometer is hindi pa po cemented road. Pero to be honest po, ano, hindi ko na videohan yung daan, yung 1 kilometer na daan, sobrang worst po talaga. So meaning po ay hindi pa po talaga siya kasi cemented road. So good thing naman po dito sa may pinakatapat ni property kung saan papasok po tayo ng pinaka right of way ay cemented road na po tayo, ano. So yun po, medyo alanganin po tayo dun sa kalagitnaan ng 4 kilometers kung saan nga po ay napaka worst po talaga nung daan. So I think naman po magagawa naman po yan. Tuloy-tuloy naman po ang pagpapagawa ng kalsada dito sa Lopez. So soon po masisimento na po yan, ano. So ang pinaka good thing po ay 1 kilometer lang naman po yung hindi natin cemented road. Ayan, so ano pa hinihintay natin? Tara na, pasok na tayo dito sa ating right of way. Medyo madamo lang po yung pinakadadaanan po natin, ano. Medyo nakapasok na ako sa may pinakakalagitnaan po nung right of way. So sorry po, hindi ko na videohan yung pagbaba ako dun sa pinaka road and then sa right of way po, ano, medyo pa-slow po tayo. So to be honest, explain ko po na tayo po ay hindi po kapantayan ng cemented road. So from the road, mag-slow po tayo ng konti, kaya nga po hindi ko na videohan, baka po madulas ako. So dito naman po sa kinatatayuan ko, papunta po doon kay property kung saan may makikita po kayong puno na yan. Yan naman po ay flat naman na po, ano. So I think yan po ay nasa 50 meters po ang ating right of way. So medyo linisin din po yung ating right of way po, ano. So linisin na lang po natin kung sakaling i-avail po natin yan. And then about naman po sa right of way, wag po kayo mag-alala dahil kami naman po ay nakikipag-communicate dun sa mga properties po na dadaanan natin patungo dun sa property na i-avail po natin, ano. So ito naman medyo maigse, so medyo para sa akin madali po i-transact po itong mga ganitong klase ng right of way na napaka-igsi naman po. So tutulungan naman po namin kayo dyan. Ayan, so paslope and then lakad, so pantayan, and then ayun na po yung property po, ano. So let's go, lakad tayo. So binibigay ko po kasi yung reality po nung property buhat dun sa road and then dun sa dadaanan po natin right of way para po hindi naman po tayo masyadong mag-expect. So sa ngayon po medyo tuyo-tuyo na yung ating daan dahil tumigil na po sa wakas ang ating maulan na mga araw. So lakad tayo. Nakarating na ako dito kay 1 hectare. So ito na yung pinaka-start po ng property natin. Ang ganda. Ang ganda niya. So ayan, meron tayong mga bagong tanim na puno ng niyog, pero hindi pa ako nakakarating doon sa may pinakalikod. Pero dito pa lang, flatland po tayo. Pero hindi ko po alam kung lahat po ng part na to ay flatland. So iikutin naman natin yan para makita natin yung kabuuan. Medyo masarap naman ikutin kasi 1 hectare lang, so hindi tayo mapapagod masyado. So ano pa hinihintay natin? Let's go! Lakad pa rin tayo. Ayan, meron tayong napansin na bahay po dito. So ito po yung bali nangangalaga po ni property po, ano. Pero sila po ay hindi tenant. So sila lang po yung naka-stay dito para bantayan po yung ating mga niyog. Ayan, so may bayabas tayo dito. Hindi, may mga puno ng saging, mangga, kakao. Hindi pa natin naikot yung ibang part, pero ang daming saging, sarap ikutin.
Hindi pa siya masyadong madamo. Bali po kayo nangangalaga nitong ano na to? Okay. So bali po dun sa kinatatayuan niya na yan, hanggang dun yan, papaakyat po ng konti. Ganun po ba? Sa may mga niyog na yon. Okay. Tapos kasama pa po yung mga bagong tanim na niyog na yan. Okay. Di marami rin po pala ay puno ng niyog dito sa kasaging. So yung niyog po natin ay nasa 150 po yung namumunga. 25 lang yung namumunga, pero sa kabuuan po kasama po yung mga bagong tanim na yan, 150. Okay. Bali itong malinis po na to, hindi na to kasama Okay. Ang ganda. Siguro I think mga nasa 80% po yung flat nito, and then 20% lang yung mataas na part Almost flat lang. Hindi po mataas. Yung akala nyo lang mataas, hindi makakahuli. Oo nga po kasi parang parang naggubat siya. Parang pag ganyan lang. Mas mataas pa. Okay. Itong niyugan na to, oo. Okay. Ang ganda po. Okay, quality yung property. Bakit nagtabi-tabi po yung mga niyog? Hindi naghiwa-hiwalay. Oo. Ang ganda, mga kailan lang mamumunga na yan. Kaya mayroong nag-i-explain sa atin nun about sa property ko ano yung pinakatayo ng lupa niya. Sila po yung nagbabantay po dito. So daming saging. So ulitin ko lang po, ang kabuuan po ng ating niyog ay nasa 150, kasama na po yung mga bagong tanim. So yan yung mga damo na medyo kailangan nating tabasin dito sa part na to. Medyo madamo lang ng konti, pero hindi naman sukal na sukal. So medyo madali naman itong linisin kasi 1 hectare lang naman to. Explain ko na po about dun sa pinaka documents itong property po na to. So ito po ay TCT title, and then patay na po si owner. Bali, apo na lang po ang nagbebenta. So magkakaroon naman po tayo ng extrajudicial. Ayan. So ang mangyayari po ay huhugot po tayo ng kulang-kulang 1 hektarya dito sa kabuuan ng 1.9 hectares na nakalagay sa titulo. So medyo masalimuot na explanation, pero iisa-isahin ko, tatahin natin ipaliwanag ng mas maayos po. So si 1 hectare po ay ayun po siya. And then meron po ritong pinaka-boundary kung saan itong binablog po natin ay kulang-kulang 1 hektarya po. Si title po kasi ay almost 2 hectare, pero ang malinaw po na pinatatabi po ni seller ay yung buong 1 hektarya. So ang binablog po natin ay kulang-kulang 1 hektarya. So napaka-konti lang naman po nung difference. Almost 1 hectare na rin po si property. So huhugot po tayo doon. Magkakaroon po tayo ng sukatan para po maihiwalay po sa title itong si 9.9 something na binablog po natin. Ayan. Ang ganda ni property So explain ko lang din po ulit, and then ulitin ko po, tayo po ay nasa 80% na flat, and then nasa 20% na slope lang. So nadinig niyo naman po kanina yung sinabi po ni tatay, hindi naman masyadong mataas yung nasa may pinaka dulo. Yan naman po ay parang mataas lang dahil tinubuan po ng mga sanga-sanga, pero hindi daw po yan upland. Mas mataas pa nga daw po yung nandun sa may kabilang property. Pauling na lang po natin kung sakaling i-avail po natin si property. Pauling na lang po natin yung nasa part na yan. Ganda tahimik na tahimik dito sa lugar na to. So wala akong masyadong nakitang fruit bearing maliban doon sa dalandan, saging, guyabano, kakao. Puro niyog at saging lang po yung halos tanim ni property. Pero ang ganda. Tayo dun sa may pinaka-kubo. So si property po ay meron na pong kuryente, kung saan ginagamit na po nung nakatira po sa may kubo na yun. And then yung source ng tubig nila is balon.
So doon na rin po sila kumukuha ng inumin and then yung mga panlaba. So wala po tayong iwawari sa source ng kuryente and then sa source ng tubig. And then meron din pong signal ang ating phone. Kagandahan po nito pag nagawa yung 1 kilometer na road na medyo putik dahil nga po nag-iinulan, ay ang ganda ng puntahan nito. Napakalapit din po, almost 4 kilometers para makalabas po tayo ng national road, pero in total po tayo po ay magbabaybay ng nasa 10 kilometers para naman po makarating po tayo dun sa pinaka town proper po ng Lopez. Bago tayo tuluyang lumabas kay property, pakita ko muna po sa inyo yung pinaka-garden dito ni nanay. Ayan. So, ang ganda naman. Medyo maputik lang po talaga at ilang araw pong nag-iinulan. Bali, ito po yung pinaka-line ng kuryente po nila. Ayan. And then, sa may pinakaharap ng property, ang dami po mga bagong tanim na niyog. Lumalabas na yung ating mga kasama. Ayan, price reveal muna po tayo. So, si 1 hectare po, or almost 1 hectare, dito po sa Lopez, Quezon, ay binibenta po sa halagang 380K. So, sa pricing po nila, ay wala na po tayong iintindihin. Meaning po, si seller po ay magne-net doon po sa price na ibinigay po nila sa atin. So, lahat po ay sasagutin ng ating buyer. So, medyo mababa na po yung binigay nilang price kasi sabi nga po nila, para hindi na sila mag-intindi or magbayad pa ng mga ibang taxes. So, si buyer na po ang magbabayad po lahat. So, mula sa deed of sale, pasukat, CGT and doc stamp, sagot po iyan ni buyer. So, okay naman po. Panalo naman po si property. Quality naman po siya. Kagandahan nito, may mga kapitbahay ka dito. Kaya daw po may line ng kuryente rito kasi maraming bahay. So, ayan, 1, 2, and then 3. Ayun pa, 1, 4. So, hindi ka na mapapanglaw dito. Kung sakali magustuhan nyo si 1 hectare, pwede nyo na po kami i-message sa aming WhatsApp and Viber na mag-a-appear sa inyong mga screen. And ready na po kami for reservation po. So, sa mga abang na abang sa ating 1 hectare small cut and then friendly price, ayan, meron na po tayong pwedeng ipa-reserve. Nakalabas na po kami ng pinaka-property. Ito na kami sa may pinaka-road po. So, isang magandang property na naman po yung na-visit natin for today. Sa mga naghahanap po ng small cut. Ayan. So, paunahan na po tayo. So, by the way, it's me again, Olive, dito po sa Greenfield Realty. So, ayan. Thank you po. Thank you for watching.